Hello, hello. Good evening, good evening. Ayan, teka mag-ano lang ako Mag-share lang ako ng live. Bumili ako ng ng yung yung cold brew na pang tea. Ayun. Na-addict ako doon sa mga infused Sino sa AMG? AMG, sino ka? Hello, AMG? Hello? Natakot na ako mag-comment, baka i-report na naman to sa akin. Ate Joey, wag mo ako balian ng buto. Bati tayo, sabi ni Alter Will. Oo naman, mabait naman ako. Hindi naman ako basta-basta mambabali ng buto, char. Ay nako, kung alam nyo lang, sobrang bulok ng jujitsu ko. Hi, Mono. Hello, hello. Good morning, madam. Thank you sa... May kasabay na noon ako magpuyat, sabi ni Mickey. Hi, Miss Popperfish. Hello, hello. Ayun. Ang tawag dito, kasi matagal na tong matagal na tong parang 'di ba nagka-issue nung dati si Mike Abe with SMNI kasi parang ang feeling ni Mike Abe masyadong anti-Marcos yung SMNI. So sa galit-galit siya tapos parang basta may parang hindi talaga sila nagkasundo and what not. Kaya hindi ako masyadong nag-deep dive doon sa ano yung pinag-awayan nila or what not, ganyan-ganyan. Nagdabog si Abe, sabi ni Shiba. Oo, alam ko yun nag-walkout siya sa show. Oo, first Sona. Yung Sona ng 2023, di ba? Yung 2023 na Sona. Hello, Roy Maceda. Hello, hello. Pagkatapos, hindi ko masyadong parang, hindi okay kung, actually, hindi ko naman talaga feel si Mike Abe. Kasi, meron siyang Tulfo vibe sa akin. Yung parang, he has knowledge on how the government works and some processes that he's familiar with. Pero, hindi siya honest. Ay, wow. Salamat. You gonna give something? Bitter si Mike Abe. Sabi ni Hello Kitty 21. Hello, hello. Miro System from Iloilo. Yung pinto, sakit sa ears. Sorry naman. Ayun. So, di ba kayo patay natin electric fan? Ha? Tutok na lang sa'yo para hindi Wait lang ha. Hello, I'm back. Sakit ang uso, sinabi na pinagtatanggol ni sakit sa ulo ng sinabi ni Abby na pinagtatanggol ni Senbino kay ACQ. Anong sinabi niya doon? Maghili siyang mag-comment ng hindi verified, sabi ni AMG. hindi ko gusto si Mike Abe kasi hindi siya prudent. Hindi siya prudent mag-comment. Tapos yung parang meron siyang parang newscast na show na nalilito ako kasi parang ini-editorialize niya lahat. May nagsabi sa akin na parang hindi editorial kasi yata yung show niyan talaga. Don't forget Battle of Yultong, sabi ni MK.
O anong problema sa Battle of Yultong? Sinasabi ko na merong narrative na ganyan na yung pinopromote yung Battle of Yultong in order to convince reservist. Ayaw, huwag kayong nagpapapaniwala sa mga ganun nagsasabi. It does not bring any single strand of confidence that we're going to win any war with China. Madami lang siyang magsalita pero walang thought. Sabi, oo. Yun yung feel, yes, notice ko din, sabi ni Miro System. Ganun yung ano siya, yung parang, sobrang galit na galit siya, tapos parang hindi ko siya masakyan, kasi parang hindi naman malinaw yung premise nung kinakagalit niya. Ang stance ni Binoy, pinagtutulungan daw si Apollo Kibuloy. Which I agree. Totoo naman pinagtutulungan ang SMNI at si Pastor Apollo Kibuloy. Partner sila ni TP sa show sa SMNI dati. Pero hindi sila nagkaigi eh. Hindi sila nagkaigi. Before kay Admar, oo. Bago si TP, bago yung show nila ni TP, yun nga, hindi sila nagkaigi kasi parang feeling ko hindi gusto ni Mike Abe yung kabaklaan ni TP sa pag-aano. Di daw pinagtutulungan, sabi ni Abe, due process daw yun. Ayun nga, yung parang si Mike Abe. Mike Abe, naiintindihan mo ba ibig sabihin ng due process? Diba? Pagkatapos, ang ano kasi, itong si Mike Abe, yung parang dating niya yung parang nakapag-aral, parang matalino, tapos bubullshitin mo kami sa due process. Diba? Parang, Mike Abe, no? Hindi talaga ako ano sa kanya. Anyway, edi eto na nga. Tapos nakikita ko yung mga taga-SMNI, parinig ng parinig. Parinig ng parinig, post nila ng post, ganyan-ganyan. Yung prinsipyo mo, kapresyo lang ng Raptor at Kondo, yung mga yung mga ganong etchos, ganon. Anong due process doon? Public shaming ang tawag doon, sabi ni G. Correct. 'Di ba? Huy. Hindi may mga nagpaparinig sa kanya. So, hindi ko magets. Parang, ano kaya? Ba't may mga ang daming nagpaparinig, ganyan. I don't know if he talk about it already, yung mga paratang sa kanya. Kasi magaling rin siya magaling rin siya na hello, Just Chico, hello. Magaling rin siya magaling rin siya yung parang, basta ako ginagawa ko lang ang tama, ganun. Parang, bakla, hindi tama yung sinasabi mong medyo process. Anong pinagsasabi nito? Miss Joey, nagkakagera na ata, kaya ganito na lang kagara palang gobyerno gumawa ng korupsyon. Hello, Pecker. Martial law tayo. Basta may kupal, diretso block na. Ayan. Kain tayong pasta. Lipat kami dito. Hi. Nakita ko kayo kanina nga eh. Nakita ko yung live ninyo. Kaso naisip ko magla-live ako nga dahil dito. Kasi sabi ko na nakikita mga nagpo-post si Jason nagsasalita na rin na against Mike Abe, ganyan. Tinignan ko yung page ni Mike Abe. Hindi ko nga siya pinapakinggan kasi parang hindi siya Hindi worth it pakinggan si Mike Abe. Medyo iba yung niya, iba yung approach niya. Masyado siyang galit. At saka yung parang due process to. Bakla, hindi yan due process. Pinagsasabi nitong tangang to. Di ba remember mo yung away niya, yung galit niya kay Kibuloy noon? Yung nagsimula yung nila. Kung bakit siya umalis ng SMNI. SMNI, di ba? Kasi di ba parang ang masama loob ni Abe kasi parang yung SMNI daw masyadong critical kay BBM. Oo. Sa akin, unang-una, hindi pinipigilan ba siya na maging kiss ass sa BBM administration? Pinipigilan ba siyang mag-criticize? Kunwari, meron ba sinabi sa kanya na, wag mong sabihin yan? Or,
pinipigilan ba siyang mag-kiss ass? I mean, pinipigilan ba siya, ay, huwag kang masyadong magpuri-puri sa BBM administration, ganyan. Meron bang ganon? I mean, legitimate question to ha. Meron bang ganon yung SMNI sa kanya? I think, kung meron mang problema, baka pwedeng doon manggaling yon. Pero yung isang news organization or yung isang kagaya ng mga ganyan, meron talagang general theme yan eh. 'Di ba? Meron talagang general theme yan. So, ibig sabihin parang, oy, let's give parang yung mga editorial shows natin, meron kayong mga pwede at hindi pwedeng gawin, ganyan-ganyan, yung mga ganong etos. Because of course, the broadcasting business to certain extent is also a business that you have to wherein you have to create certain brand, certain without compromising so much of on the without compromising so much on the freedom to discuss topics that you want to discuss, yung mga ganon. Pero doon lang tayo sa totoo. Meron naman talagang meron naman talagang parang do not focus so much on this topic. Huwag mo nang masyadong ganito, Ngayon ang tanong ko, si Mike Abe ba, pinigilan ba siya to say something that he would otherwise wanted to say? Kasi ang reklamo ni Mike Abe noon, di ba parang, masyadong yun naalala kong dyan reklamo ni Mike Abe na parang masyado daw anti-Marcos yung SMNI. Masyado daw parang kinikriticize si SMNI. Parang, di purihin mo hanggat gusto mo. Ang tanong, pinipigilan ka bang purihin? Why would you like to interfere dun sa iba? O sa stand ng SMNI as a whole? 'Di ba? Stockholder ka ba? Ano ba? Ganon. So medyo hindi ko siya kay Kibuloy na kaluluwa niyo, sabi ni ang tawag dito, Ion Week 7. Naku, masyadong pasensya sa mga idiots ha. Okay. Hindi po ako miyembro ng church ni Kibuloy. Okay? Okay? Hindi ko kinakampihan si Kibuloy dahil magka-religion kami. Kinakampihan ko si Kibuloy kasi nararapat lamang na irespeto ng gobyerno ang karapatan ng kahit sinong Pilipino. At hindi yun ginagawa ng gobyerno natin kay Pastor Kibuloy. Okay? Ngayon, Ion Week, kung ikaw, tingin mo, sinanla ko ang kaluluwa kay Kibuloy, hindi to religious live, okay? Wala tayong pag-uusapan ng ganon. Kung anong religion nyo mas better at mas merong best interpretation of your belief. Walang ganon dito. So, please lang ayoko nung masyadong mga kupal na comments dyan. You will either be blocked or muted the entire live. Ganon. Okay? Sa totoo lang, minsan yung iba, mga comment ang di nag-iisip. Napaka-condescending ng ugali. Tapos di yun nga, nag-react na sila, meron akong parang naririnig nga na, kaya raw bumaligtad si Kibuloy. Sa akin, naghiwalay na sila di ba? Okay. You separated because of irreconcilable differences, creative differences, whatever it is, you differ sa approach ninyo in broadcasting. That's understandable. Okay lang yun, maghiwalay kayo. Pero naghiwalay sila. Ang ginawa ni Mike Abe, binanatan yung SMNI. Binanatan. Parang sa akin naman, wala naman, si bakla. Hindi nga kita kilala sa SMNI. Hindi. Meron pa yung comment na, ito may nabasa akong comment about it. Sabi niya, hindi, magkaibigan kami niyan. 15 years ako nagtrabaho sa SMNI. Trabaho lang talaga. Puchok, biglang pagkaalis mo, bigla ka babanat. Oo. So parang feeling ko, pagdating dun sa part na yun, may pagka-questionable dun sa, sa personality mo. Tapos, and you're going to speak about na may basihan ng lahat ng ginawa ng Kongreso, may basihan, ganyan. Bakla, ang Congress, syempre, lahat yan, gagawa yan ng make-up basis. Because that's how you do, that's how you do government papers. You will include in there basis kuno in order to justify your action. Ngayon, if you are a political commentator, you're not just going to rely on the basis that they're going to present to you. You examine the basis if it is reasonable or not. Ganun ang political commentator. Diyos ko. Hindi kasi talaga tama naman yung mga nilang, ganun, meron talaga mga violation, kineme. You examine it. Because what the legislature is doing is a political
political exercise. Sinasabi nila, may violate, kineme, ganyan. But is it enough to revoke the franchise of SMNI? No. It is it is a violation of freedom to express, and it is definitely ambiguous. Their action is definitely overbreath and ambiguous. Ganon. Parang magkaroon ka rin ng nervyos, Mike Abby, di ka mga abogado, Diyos me. Feeling ko in the aid of re-election yung pinagagagawa sa SMNI. Sabi ni, well, I think it's really more of, I think, isa sa mga reason kung bakit yung mga kupal ay na-unite ni Martin Romualdez is because they do not want a Duterte leader ever. They do not want a Duterte leader ever. Why? Because under Duterte, corruption was managed. Okay? Corruption was managed. And so, they do not want a Duterte again because aayos eh. They thrive dun sa magulong Pilipinas. Yumayaman sila sa magulong Pilipinas. Pag nagkaroon uli ng Duterteng leader, downtime na naman ng kanilang mga negosyong kakupalan. 'Di ba? So yun. So parang, I think that's one of the reason why napag-isa ni Martin Romualdez yung napag-isa ni Martin Romualdez yung mga congressman. Lalo na yung mga garapal na congressman. Ayun. Also, the politics of Martin Romualdez is the politics of, gusto niya everybody happy eh. Alam mo yon? Bigyan natin ng pera lahat. Bigyan natin ng project lahat. Gusto niyo suportahan ng PI, bibigyan ko kayo ng 20 mil na. Magpamudmud tayo. Ganon. So gusto niya everybody happy. Except the real situation of the Philippines. He doesn't want the real situation of the Philippines to get better. Ganon. Yan yung politics ni nitong mga na nagpe-prevail dito sa Congress. I mean, kung talagang concerned kayo sa bayan, kung talagang makabayan kayo or whatnot, hindi ba dapat pagsasaayos ng bayan ang inyong layunin? Ganon. Contractor ang ang Committee on Finance mo diyan sa Congress. Pagkatapos, yung ibang mga key positions dyan, yung merong napakadaming kontrata with the government. Ano ba naman yun, di ba? SMNA nag-iisang tumulong kay BBM during the election, sabi ni Jeramis online. Ayun. So, di ba, parang naman. Ate, Yes, good evening. Ate, good morning na pala, sorry. Nabasa mo yung post ni MJ Mondehar? Towards Abe. Oo. Di ba? Di ngayon, nag-post nga to si MJ Mondehar. Tapos yung post ni MJ, teka lang No, nag-midnights na kami. Yung post ni MJ Mondehar, sabi niya, wala kang unang na loob, wala kang ano-ano. Sabi niya. Tapos, di bad trip siya. Bad trip siya kasi parang, kung makapagsalita ka, sa totoo lang, na-relieve kami. Tayo basahin ko yung post niya mismo. Kasi natawa talaga ako. Sabi ko, gano'n, yung pahirap daw si Mike Abe. Actually, na-relieve kami na wala ka na kasi wala nang pabigat. Sabi gano'n ni Ayan. Sabi ni MJ Mondehar, bastos at walang modo. Tapos ngayon, inaaraw-araw mo ang mga paninira. Wala ka na bang ibang content? Wala kang moral ascendancy na bumatikos, MA. Hindi niya pinangalanan direkte. Dahil unang-una, ikaw sa sarili mo, saksi ang buong kalawakan, nakakita ng dabog video mo, ay batid na wala kang galang. Ganyan gaiha kayo, pinalaki ng inyong ama't ina. Ako nagtatanong laang ho. Sinungaling ka. I remember vividly in our Christmas party sometime in 2018, sinabi mo na kahit hindi ka man member ng KOJC, ipagpapalit mo ang buhay mo kay pastor. And look what have you become now. FYI, nakilala ang SMNI hindi dahil sa'yo. Which is true, no? Which is true. Actually, ako, medyo bad trip ako sa SMNI noon kasi parang, ba't sila kumuha ng ganyang host? Ganon. Ba't sila kumuha ng ganyang host? Hindi ko masyadong trip. Ganon.
nung nawala si Mike Abe, that is when I kind of feel na mas enjoyable panoorin yung SMNI. Lalo na pag nag-news blast sila. Ayun. I remember FYI, nakilala ang SMNI hindi dahil sa'yo. Nakilala ang SMNI dahil kay Pastor Kibuloy. Which is true. Na alam naman nating lahat na yan ay sectarian media organization. Mahabang taon na naming pinagtitiisan dahil sa masama mong ugali. Tatawa talaga ako. Mahabang taon ka namin pinagtitiisan dahil sa masama mong ugali. Na kahit yung mga ini-interview natin sa TV noon ay ipinapahiya at pinapagalitan mo sa ere. O national TV, lalo na kung panay ang Ingles sa panayam. Yes, and that is when I felt that Mike Abe is trying to do a Tulfo. Ganon. Kaya hindi ko siya feel. Hindi ko siya feel. Yung parang tangina ito, kumukuha lang ng brownie point na kunwari, matapang, walang takot, ganyan. Pero wala talagang substance. At nung nawala ka, nakahinga ng maluwag ang network dahil wala ng pabigat. Masaya kami. Hindi katulad mo na araw-araw ang ulam ay hilaw na ang palaya. Bitter, sabi naman. Ayun lang. Tapos ate, I remember during the trial of hearing nila Doc Lorraine at saka ni Ka Eric, na talagang yung sa vlog niya or sa content niya, di ba? Na talagang ayoko dyan, parang yung disgust siya nang dahil sa kanila nasisira yung istasyon, yung programa, mga ganon. Dapat hindi kasi ganon May ganon si... Oo, meron siyang ganon, te. Si Abe, meron ganon. Dapat hindi ganun yung kaya... Siya lang ang talagang nagpasikat sa SM. Yes, parang ganun yung gusto niya. Kasi kami dati, hindi naman kami ganyan talagang may facts, parang ganun. Oo, may mga ganun siya, te. May ganun siya. Kaya nagsasalita si Mike Abe ngayon, sasabihin niya, hindi yun panggigipit, due process yun. Tangina mo! Huwag mo akong bullshit Mike Abe, ulul! Diyos me! Due process daw yung nangyayari sa SMNI sa Kongreso, yung pag-revoke ng... Alam niyo po, wag niyo akong pinaglololoko. Wag niyo akong pinaglololoko Mike Abe. Siguro kaya niyo lokohin yung mga Pilipinong mga nadadala sa mga intimidation, dun sa mga ninyo. Pero mali po kayo. Sorry. Ayun. Yes, Moto James. Tanong ko lang, papayag ka ba na sakupin ng China ang Luzon? Walang ganon, Moto James. Ha? Walang ganon. Walang mananakot. Hindi, kasi na siya. Anyway, walang mananakop. Anong proof mo na merong mananakop? Huwag naman tayo nagsasalita ng mga bagay na, Diyos ko po naman, napaka-speculative naman yan. Anong facts mo na sasakupin ng China ng Luzon? Diyos ko. Ayoko ng mga ganyan, Moto James, bumaba ka. Ayoko ng mga ganyang hirit. Ayun. Anyway, Palag, meron kang gustong i-share? Hindi, yun nga. Yung ginagawa nila sa SMNI, malinaw na nanggigipit yun kasi nag-react ang Kongreso sa tanong ng SMNI. Tapos ngayon, tinitira na rin nila si Kibuloy sa Kongreso, sa Senado naman. Paano mo, pa-mute muna ng sounds mo para merong maingay kasi na background. Ayan. Pa-mute muna, Dela. Ayan. Thank you. Yes, Palag. Tapos ngayon, ang ginagawa naman nila dun sa leader ng si kay Kibuloy, na siya rin namang yung grupo niya ang may-ari ng SMNI. Malinaw na sinisensor na nila yung mga pwedeng mag-push para kay Duterte, kay Inday Sara Ginagawa na nila yan So, hindi naman lingid sa tao yan. Akala nila kinakabango nila yan, pero hindi Ang problem kasi, alam naman natin that one of the most important tool in any national election is that you have a media backing. At alam natin na ang media dito sa Pilipinas, more or less, they're going to support certain candidate pagdating ng national election. Meron yung mga sinusuportahan. And most likely, mga pailalim yan. Ganyan. Look at what they did to Duterte, di ba? Noon,
hindi man yung sinuportahan nila, yung kay Duterte noon, ang ginawa nila, hindi nila inalaw yung mga commercial, yung election commercial ni Duterte, di ba? Yan yung ginawa ng ABS-CBN di ba? So alam natin na talagang crucial yung media pagdating sa national election. Now, they do not want that advantage to, for the Dutertes to enjoy. So, ang gusto nila, sila may advantage kasi kakampi nila ABS-CBN, TV5, GMA, or whatnot, ganyan. Pero ayaw nila na ang mga Duterte magkaroon ng ganong advantage. Diba? So, parang, alam namin yung ginagawa ninyo. Alam namin yung ginagawa ninyo. Kaya nga ako sabi ko, sa totoo lang, yung mga nagsasabi na, ang SMNI, hindi yan bias, ganyan. Actually, may bias ang SMNI. And ako, yung mga biases ko, aligned dun sa mga biases ng SMNI. So, I will choose SMNI any day compared dun sa mga ibang mga news organization. Definitely. Diba? Kung kuwari sabihin nyo na, meron ni-report yung SMNI na hindi totoo or whatnot, ganyan-ganyan, kineme, ganun-ganun. Okay, fine. Pag sinabi nyo meron silang ni-report na inaccurate or whatnot, so what are we going to do? If we're going to treat yung SMNI na inaccurate report nila, at ganun din ang treatment natin sa ABS-CBN, TV5, sa mga inaccurate report nila, walang problema sa akin. Let's do it. But anong ginagawa niyo sa SMNI ngayon? Diba? Ginugurgur nyo ng wagas. Ayun. So alam namin na ang goal ninyo, ang end goal ninyo sa SMNI is not actually Pastor Kibuloy. Ang end goal ninyo sa SMNI ay mga Duterte. 'Di ba? Mga Duterte. Yun ang totoong goal. Charlie Chanya. Hindi, nagluto lang ng pasta yung jowa ko. Ayun. Anyway, ang tawag dito, Delamy? Hello? Hello, Miss Joey. Pwede pong mag-participate. Go! May lang sana ako kasi with all that is happening now, yung mga rampant na corruptions and clarity ng mga nangyayaring yun nga pong corruptions ngayon. Sa tingin nyo kaya mayroong mangyayaring giyera? Kasi if ever na magkakaroon ng giyera, yung mga corruptions na yan would be yung matatabunan ng giyera if ever na ganun. Is it possible na yung isa sa mga let's say agreement nila BBM is gagawin tayong battlefield, kaya gano'n na lang sila kagarapal gumawa ng corruptions ngayon? Okay. Delamy, unmute ka muna, ayan. Ganito yung tingin ko. Isa sa mga reason kung bakit bad trip ako sa BBM administration is because the space for corruption is very, very wide. Ang laki ng space para gumawa ng katiwalian. Whether I know those corruption is happening or not, specifically, kumbaga parang yung mga I can just name a few, pero kumbaga parang I cannot just directly say na may kinurap, ganyan. Kasi nga, wala akong hawak na ebidensya ng specific act of corruption. But what I am very sure of is that there is a huge space for corruption dito sa administrasyon na to. And those I can enumerate. Like for example, yung logo na 3 million na hindi man lang kinwestiyon. Lotong nananalo na napakadalas. 'Di ba? Love the Philippines video. Yung mga ganyan. Yung 500 billion na amelioration program. Ayan. Ang laki ng space doon sa corruption. Okay? But this is just technicality, no, Delamy. Yung para sa akin, hindi ko naman masasabi directly na parang, ito, corrupt to si ganito, corrupt to sa ganyan. Pero kasi, ang laki ng space sa corruption at doon ako worried. I'm pretty sure ganun din naman yung minimin most of you na when we talk about corruption, yun talaga yung kinakatakot natin na itong BBM administration is giving so much space for corruption. 'Di ba? Yes, pati yung hindi mo pera yan, pati yung MOOE, yung liquidation na walang via certification. That's a huge space for corruption, 'di ba? That's a huge space for corruption. So, hindi talaga kumbaga parang nakakairita talaga.
yung second part na tinatanong mo na kaya ba sila, dahil nga ang laki na, ang lawak ng space sa corruption, no? So mas malakas yung loob nilang mangurap at kaya mas malakas yung loob nila na bigyan ng mas malaking space ang corruption dahil magkakagera naman. Hindi sila mahuhuli. Yun ba yung question mo, Delamy? Yes po, yun po yun. Oo, yun. Okay, thank you for confirming. Ayan. Um, Hindi natin masasabing walang ganun eh. Hindi natin masasabing walang ganun. And perhaps that is the reason kaya napaka-blatant nito ni Martin Romualdez at ng Pangulo na magkaroon ng 500 billion social amelioration program. Kasi that is a huge space for corruption. That's a huge space for corruption. Withdraw ka lang ng withdraw, paayuda ka lang ng paayuda. Pera, di ba? And how are you going to check if the money is being received by the people? Diba? How are you going to check that? How can you verify that every single cents of 500 billion social amelioration program is all accounted for? Diyos ko po, diba? Ang audit system sa atin napakabagal. Diba? Ngayon, gaano ba ka-sure na tayo ay mapupunta sa gera? Well, you know, if you had been observing, we are actually doing it in a very, very fast pace. Sobrang bilis ng pagpunta natin doon sa direksyon na yun. Papunta doon sa gera na yun. BBM in this month alone went to several countries talking about possible conflict in South China Sea against China. Diba? Blinken is coming over. And also, now they make issue out of the BRP Sierra Madre na hindi naman issue for a very, very long time. Gano'n nakatagal na nakasadsad yung Sierra Madre na yan sa Ayungin. Diba? And now they're making a big issue out of it. They're making an issue, ganito, problema sa ganito, problema sa ganyan, diba? They are poking the bear and desperately trying to provoke the Chinese government in order to initiate whatever they want to do. There is a very, very aggressive campaign of signing up reservists in different part of the countries near EDCA sites. There are massive military exercises going on right now. So, ano yung pruweba ko na matutuloy ang gera? All of this. If we're going to take all of this together, hindi kayo natatakot? Hindi kayo natatakot? That is where BBM is leading us. So that's why I have no love for this guy. I hate this leader, BBM. Manloloko ka, traidor ka sa bayan. Tang ina mo, patayin mo mga kapwa mo Pilipinong putang ina mo ka. Joey, kasi po ganyan yung nangyari kay kay Zelensky, 'di ba? Before nagkaroon ng war, 'di ba na ano din siya, na corrupt din siya before, and then nung pumasok yung war, medyo natabunan yung corruption issues na against sa kanya. Oh, kasi may mga siya eh. Oo. At saka yung inoperate talaga ng Amerika yung kay Zelensky. Kasi parang may mga issue rin noon na before nila 2014 nag-start yung complete ng stage in order to go to war. Kailan nag-break yan? Mga 2022, 'di ba? Yung gera doon. Sa atin mas mabilis. Kasi doon sa Ukraine, parang ang ginawa pa nila noon, talagang meron talaga silang mga anti-Russian, nag-produce pa talaga sila ng mga anti-Russian sentiments at saka mga pro-American sentiments sa Ukraine para maka-gain ng enough support at maka-convince na let's go to war against Russia. Yung ganon. Ngayon, ito dito sa Pilipinas, anong ginagawa nila? Yan, yung banggit sila ng Battle of Yultong. That is a scripted narrative in order to convince young and impressionable Filipinos to join the war. Diba? To be a reservist, to be part of
Yun. So, Miss lahat ng Jo, may, badges kasi nandyan eh. Miss Jo, may add lang sana ako regarding sa corruption ni BBM. Kasi if you remember, I commented sa post niyo po regarding sa Carousel Bus Station. Ako po yun. Okay. Ako po yun. Sobrang obvious na corruption yun, Miss Joey. Kasi I am a regular commuter of Carousel Bus Station. I live here in That incident is Binondo. correct. I experienced so much, not This only is me, solid but example of corruption, no? grabe, sobrang corruption talaga, as in, walang naganap na free ride. Kahit ipagtanong nila yung mga commuters dyan sa carousel, pagtanong nila kung mayroon bang nangyari, wala talaga. And then, DBM released 1.2 billion. Saan napunta yun? Di ba? Wala, binaba lang. Ayun. Dapat, thank you for reminding me that, no? Kasi, I actually tried to, finlag kasi sa akin yun ni Dele. Finlag niya sa akin yun, Miss Joey, ano nangyari dito? Eneme, ganyan. I made several posts about it. Kasi may mga may mga reels pa yung GMA that the LTFRB administrator, yung pinaka-director ng si Guadis. He was talking about pababa na yung pera, eto na, tapos magpapalibreng sakay tayo. Ganyan, for the November and December. Ganon. Tapos mas malawak to, ganyan. Pero consider it done kasi ito ay magiging parang pamasko namin sa mga Pilipino dito sa kamay nila. May mga pagganong check. Walang nakaramdam nun. So, saan napunta ang 1.2 billion? You only have until December 31 to use it. Diba? Parang part na yun eh. Kasi ano siya eh, even media, tahimik dun eh. They're not questioning it. Yan yung problem eh. Even the media, mukhang natapalan rin. Mukhang nasampal na rin. Ang laki ng labas na pera eh. Diyos mo, ito na naman si Vivere. Ito si Vivere, may inaano pa ako niyan eh. Yung mini-message pa ako. Masyado ko na. Tawa. Ano yun ang kalayan? Si Vivere, masyadong sa'yo, anong tawag dito? Parang kailangan i-message ka pa para mapansin mo siya. Mini-message pa ako. Para lang masabi. Novela, maingay yung background mo. Hello po. Sige. Teka, Novela ha. Before ka magsalita, kasi si Arthur Ana kanina pa nandito eh. Hindi ko nabigyan. Okay po. Hello, Arthur Ana. Nakalimutan. Ma'am, may tatanong ko lang. Kasi may nabasa, may na-scroll ako sa TikTok na sinasabi na yung yung China ay tawag dito, si BBM daw, yung asset niya, nakapress daw sa Amerika. Kaya yun daw yung reason kung bakit nakikipagkampiyan ulit si BBM doon. Totoo po ba yun? Well, it has been reported here in the Philippines and international media is also talking about it. Ang problem kasi dito sa administration, Novela, meron kang hininga. Novela pa mute. Sorry. Ayan na. So, ayan. Ngayon, ang tawag dito, whether it is true or not true, the problem is the government is not talking about it. They do not want to deny it. They do not want to verify it. Ganyan. Ang problema, di ba si Imelda noon, inamin niya na marami silang wealth scattered all over the world. 'Di ba? So, yun yung problem dito sa, sa administrasyon na to. Alam mo yung sabi nga ng mga matatanda sa amin, yung pagka meron kang taong kausap, tapos no reaction, ang sabi ng mga matatanda sa amin, may tinag pa kayang itakkesa sa iyo. Alam mo yung, no reaction, paking. Yun nga po parang wala si siyang BBM. I mean, he's the leader eh.
He's the leader of this country. And it is your job to put our mind at ease. 'Di ba? Ngayon, kung kunwari, nagdidesisyon ka ng, kunwari, hindi ka, ngayong sitwasyon na to, hindi namin maintindihan kung bakit tuwad ka ng tuwad sa mga Amerikano. Okay? Meron ka bang assets sa Amerika o wala? Sabihin ni BBM, no, wala akong assets dyan. Ginagawa ko to para talaga sa kapakanan ng bayan. Ina-answer that. Diba? Anong ginagawa nito ni BBM? Deadma, dahil mabait daw siya. At tahimik na nagtatrabaho. Tang-ina nyo po, presidente po kayo, pag tinatanong kayo, sagot. Ganun dapat. Diyos me, wala kang maasahan dito sa gobyernong to eh. Nakakadiri. Yun yung bad trip. So ngayon, okay, can I answer whether or not totoo ba yun o hindi? I am incompetent to verify that. I do not have the records, I do not have the but it has been reported here in the Philippines. There were interviews with Imelda Marcos. It is a subject of several international news, and the only person who can verify that or not is BBM. So please address it. 'Di ba? I-address natin, i-address nila. 'Di ba? Ayun. Anyway, may ano ka pa? May gusto ko idagdag, Arthur? Arthur Ana? Po muna, inig lang po muna ako sa mga ibang topic ng baka may gusto magsalita. Okay, sige. Miss Joey, possible reasons para ma-impeach si BBM. Alam mo, impeachment is a political exercise. You can make the flimsiest reason and have one be impeached. Exhibit A. Supreme Court Justice Renato Corona. Okay? He was impeached because he did not file his SALN accurately. And it was interpreted as a betrayal of public trust yata, or betrayal of public trust, ganyan. So, later on, Corona was sued on same ground, at ang sabi doon, ang nagdesisyon ang korte, at ang sabi ng korte, that it is actually not enough to if at most ang error na yon, ang pagka-inaccurate statement ng inaccurate statement ng iyong SALN is negligence, but it should not be considered as something that is a grave violation of whatever, or it should not be considered as criminal in nature. At most, administrative penalty nga lang daw yung dapat ibigay doon. Yun yung naaalala ko. Just correct me if I'm wrong. Merong ganung decision. So, kaya nga, naging issue yan na parang, paano yan? Sabi ng Supreme Court, hindi naman daw pala ganun kabigat na kasalanan yung pag may na-miss out ka na details sa SALN mo. But Corona was already impeached based on that ground. So ngayon, yung tanong na, ano po ba ang basis pag may impeach si BBM? BBM can be impeached based on flimsiest reason. Inday also can be impeached based on the flimsiest reason available. But the question is, di ba? Impeachment is a political exercise. So ang question dyan, do you have the number? Yes, it starts with the House of Representative. If hawak mo ang House of Representative, then there's no chance at all na mai-impeach siya. Kahit ano pang gawin niya. True, ayun. Novela? Hawak ngayon ng pinsan niya ang Congress ang impeachment petition, mag-originate dapat yun sa Congress. Hello po. Diba? Hello, Novela. Hello po. So, nakita ko kasi yung live mo sa Facebook, nakashare sa iba't ibang page. Yeah, that's why I search your name in TikTok and YouTube, and then I find you in TikTok. And Mag-search. yeah, and then it's about katong na people power. Kasi may balita kasi sa Facebook, facetalk.com, sa may page sa Facebook na I think that na nagbigay sila ng June ata yung people power. I don't know kung if totoo ba talaga yun. I do not know. Wala naman ako narinig na gano'n. Okay. So, I think the first daw na gagawin ng yung video na Polboronic daw ipopost daw ng I think
maraming nagsasabi na SMEI daw yung magpo-post about of that too. I know that SMNI is conducting rallies, prayer rallies. Yes. So, hindi naman sinasabing magiging people pa. Kasi parang, ang ano mo ba magkakaroon ng pagkilos para i-overthrow ang government? Hindi naman yata ganun yung intention ng rally ng SMNI. Mm-mm. Ayun. Yung rally ng SMNI ay, teka, ang tawag dito, magre-relive ako dahil nire-report yung live ko. Magre-relive lang ako, ha? Okay. Okay.